about the concept of giving and prosperity. Kasi po, magpapasko na ngayon eh. Kaya, gusto rin po nating maintindihan natin, o ng Panginoon, gusto maintindihan ng Panginoon na tayo po ay gusto niya talaga tayo maligaya. Tayo po ay kanyang pagpalain. At lagi ko sinasabi, yung laging kawikaan na pag walang pera, walang kabuhay-buhay. Amen. Sa Bisaya po, pag walang datong, walang kadating-dating. Yung ganon. Pag wala pong datong, ano yung datong? Pera po yun. Walang kadating-dating. Totoo naman po yun. Pero hindi natin maiwasan na ipanganak tayong ganyan eh. Pero lagi nyo tatandaan, ang Diyos binigyan tayo ng buhay, nilagay yung pag-iisip sa atin, at ang ating gagawin ay piliin yung buhay na gusto nating pamuhayan. Bahala ka ng pagandahin ang buhay mo. Pwede mo yung gawing lasenggo, pwede mo yung gawing adik, pwede mong gawing mahirap, magpakatamad ka, at di maghihirap ka. Tapos kung gusto mo naman na bumuting buhay mo, mag-aral ka na yumaman ka, bumuting buhay mo. Ganun lang po kasimple yan. Kaya it's our choice. Inilagay po yun sa isip natin eh. Kaya tayo nag-aaral, di ba? Tayo nagtatrabaho kasi pinili mo na mag-aral, magtrabaho, at ang kaibahan nga ng mayaman at saka po ng mahirap, simple lang. Ang mahirap po ay hindi natutunan ang pagyaman. Ganon kasimple po yun. Yung mayaman po ay pinag-aralan nila na sila yumaman. Kasi kung titingnan mo, pare-pareho lang tayong tao eh. Hubaran mo sila, yun din makikita mo sa kanila, nasa iyo. Wala pagkakaiba. Ang pagkakaiba po dito lang sa isip. Naiiba yung ating buhay dahilan po doon sa pag-iisip at dahilan sa mga desisyon natin sa buhay. Alam mo, kagaya ng gusto mo maging doktor, anong gagawin mo? Di mag-aaral ka. Gusto mo maging abogado, anong gagawin mo? Mag-aaral ka rin. Amen? Gusto mo pumunta sa langit, anong gagawin mo? Hindi nyo alam, hindi nyo alam gagawin nyo. Maglingkod sa Lord. Amen. So, para mabagong isip, sa paraang maka-Diyos, Bible po ang ating babasahin. Pagdating po sa pagbabago ng isip at para po sa ating spiritual at sa physical nating buhay. Kasi po tayo binubuo ng katawan, kaluluwa at espiritu. Amen? So, meron pong pang espiritual, siyempre, yan na yung mga tungkol sa mga bagay, tungkol sa Panginoon, tungkol sa buhay Kristiyano, yung mga panalangin po natin, napakahalaga po niyan sa spiritual na buhay natin, yung ating relationship sa Lord. Pero po, meron talagang pangkatawan. Halimbawa po, pwede bang ikaw ay lumaki ang muscle mo na hindi ka nagbubuhat ng barbell? Hindi. Kahit anong dasal mo, Lord, palakihin mo po ang aking muscle. Kahit na ikay mag-ayuno, manalangin ka ng manalangin, alam po nyo, pag hindi kayo mag-exercise, ay hindi lalaki ang muscle natin. Hindi tayo lalakas. Pwede ba tayo, halimbawa, na magtakbo dyan, lakad-takbo dyan, ng 10 beses, ng puro panalangin. Lord, palakasin mo po ang resistensya ko, inaangkin ko po yan sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Wala ka namang ginagawa. Hindi ka man lang naglalakad. Amen. So, may pangkatawan po, pangkatawan. Halimbawa,
tayo po ay hindi kumakain, ay di siyempre, apektado yung ating katawan. So, kasi nga, ang pagkain po, pangkatawan. Ang salita ng Diyos, pangkaluluwa naman. Amen? Kaya, isi-separate po ninyo yon, spiritual at saka po yung pangkatawan. Marami sa atin, puro spiritual. Kaya, hindi natin makita yung natural na sitwasyon ng buhay na kailangan mo magtrabaho para kumita, kinakailangan pong encourage mo yung sarili mo na paniwalaan na kaya mo rin gawin yung bagay na kanilang nagawa. Pare-pareho lang. Pag-aralan po natin yan. Amen? Amen. So, ngayon po, ang ating tatalakayin is the concept of giving and prosperity. Yan po ay konsepto. Ibig sabihin, if it is a concept, mayroon po nakapaloob dyan, nakaisipan, na ako ba'y pwedeng umunlad sa buhay? O sabihin mo sa katabi, pwede ba tayong umunlad sa buhay? O anong sagot nyo? Pwede. Amen. Ang kaibahan lang ito. Kasi malaki ang kaugnayan ng pinanggalingan natin. Pag ikipinanganak na mahirap, at hindi mababago ang isip mo, mamamatay kang mahirap. Walang mababago. Pero gusto ng Panginoon, pag nabasa mo, nalaman mo ang katotohanan, gusto niya maintindihan mo na hindi lamang kaluluwa niya ang tinubos mo, kung hindi pati ang ating kahirapan. Amen? So ngayon, lagi niyong tatandaan, ang pagbibigay ay paglalagay sa ating sarili sa posisyon ng pagpapala. No. So, yun po yung start ng concept niyan eh. Hindi ka unlad, pagka ikay Kristiyano, na hindi mo gagawin yung mga bagay na dapat kaunlad natin. At ito po ay una, yung konsepto na ako'y gamitin ng Panginoon, ako'y makatulong sa ibang tao, hindi lamang ako laging nakaasa sa ayuda. Alam mo sa totoo, ako po kahit na nung pandemic, hindi ako tumanggap ng ayuda. Bagamat kami po mga pastor, malaki ang ayuda namin sa dyan. Meron kami special na ayuda kay Congressman, pero hindi ko po tinanggap. Kasi sabi ko, bayaan na lang dun sa iba na mayroon. Ako naman, kahit pa paano, nabubuhay naman ako. So, kung ako man po ay tatanggap, hindi po ako yung tumatanggap, binibigay ko doon sa aking kasama sa bahay, kina Lloyda. O, ayun. So, ngayon, ang konsepto po, dapat yung mentalidad natin, hindi lang tayo umaasa doon sa tayo tanggap ng tanggap. Hindi masama pong tumanggap. Pero merong ibang bagay sa buhay natin na magagawa tayo para tayo naman ang maging daluyan. Tayo naman ang magbigay. Amen? Kasi tayo po ay gusto ng Panginoon na gisingin. Kaya, giving is putting ourselves in the position of blessing. Kasi nga, pagka ikaw ay nasa posisyon na ng ikaw ang nagbibigay, ibig sabihin ay hindi na ikaw nangangailangan. Kundi ikaw ay solusyon na doon sa mga nangangailangan. Naging sa gawain ng Panginoon, tayo ay ginagamit ng Panginoon para sa kanyang kaharian, para kumalat ang impluwensya ng Panginoon at maraming maging mga Kristiyano. So, pangalawa po, tandaan po natin, ang kaunlaran sa buhay, yung katubusan sa kahirapan, kasama po yan sa pagbibigay, kasama yan sa, ang kaunlaran na kasama ng pagbibigay ay bahagi ng katubusan na ginawa ng Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoon ang unang gumawa niyan eh. Sabi niya, gayon na lamang sa 3:16 ng Juan, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan,
ibinigay niya. O, hindi ba ibinigay? Ano ibinigay? Ang kanyang bugtong na anak. Napakahalaga. Noong connection pong iyon. Dahil sa pag-ibig niya, ibinigay niya yung kanyang anak para ano? Para tayo po'y matubos, para tayo maligtas, huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa pangalawa pong Korinto 8 at talatang 9, ito po natin, di nung dumating ng Panginoon, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Wala na ba? Wala ba dyan? So, ang sabi po dyan, ang Panginoon daw po ay umalis sa langit. Namuhay dito na nagkarpintero siya. Ano? Ang dahilan daw, para tayong matubos, dinala niya ang ating sakit karamdaman, dinala niya ang ating kahirapan sa kanyang katawan. At sabi dito, siya ay nagpakadukha upang sa pamagitan ng kanyang karukaan ay magsiyaman kayo. Ayun, no? Amen? Upang sa pamagitan ng kanyang karukaan ay magsiyaman kayo. Sabihin mo sa iyong katabi, ano na sabihin mo sa iyong katabi? Sabihin mo, yayaman ka pala. Ngayon, pansinin po ninyo ito. Kasama yan po sa katubusan na ginawa ng Panginoon. Kaya tayo, naniniwala tayong nananalangin tayo sa sakit. Bakit? Dinala niya ang ating sakit karamdaman sa pamagitan ng kanyang latay tayo gumaling. Pagkatapos, anong siya? Dinala niya ang ating kahirapan. Siya'y naging mahirap para tayo ang yumaman. Pero hindi po siyempre madali yan. Meron din step by step yan. Kaya, pupunta tayo ngayon sa pagbibigay. Ang konsepto ng pagbibigay, dito po sa Unang Korinto 8, talatang 1 hanggang 5. Nalimutan ko ilagay yan dyan. Ilagay mo na lang. Pangalawang Korinto chapter 8, verses 1 to 5. Dito po tayo babasa. Sabi dito, bukod dito mga kapatid, ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ng kanilang malabis na karukaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Napansin po ba ninyo? Dumana sila ng matinding kahirapan. Ito isang maigpit na pagsubok sa kanila, ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Napansin po ba ninyo? Naghihikahos, hirap. Pero tuloy natin. Ang sabi dyan, sa verse 3, sapagkat ayon sa kanilang kaya, nagpapatato ako at higit pa sa kanilang kaya, nagsiabuli sila sa sariling kalooban. Na lubang ipinamamanik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Ito'y sa lumang salin. Sabi niya, hindi ito inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Pansinin po ba pansinin natin muna. Ang sabi niya, hindi una po yung pagbibigay. Ang sabi po diyan, ang unang ibinigay nila ay yung kanilang sarili sa Panginoon. Mga naghihikahos, naghihirap, pero nagsimula silang maniwala, na sila i-bless ng Panginoon. So,
masayang-masaya sila. Ang sabi doon sa ating unang binasa, masayang-masaya sila. Ano sabi doon? Kung paano sa maraming pagsubok at kapigatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukaan. Sabi, kung paano sa maraming pagsubok, kapigatian, kasaganaan ng kanilang katuwaan at ng kanilang malabis na karukaan, sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Yung masayang-masaya, yung una, masayang-masaya sila. Isipin nyo, mahirap, naghihikahos, pero masayang-masaya sila pagdating po doon sa aral ng pagbibigay at pagtulong. Alam po ninyo sa ganito, hindi mayayaman ang laging ginagamit ng Panginoon. Bagamat kailangan po ng Diyos yan, iba naman kasi siyempre yung isang perma mo, 100,000, di ba? Kaysa ron sa paunti-unti na ipon. So, pero po, ang lahat po pwedeng magsimula. Hindi madali, pero mangyayari po yan. Kung hindi sa ating panahon, bigyan nyo ng pangitain yung inyong mga anak, mga apo ninyo, na maniwala at manatili na gawin itong buhay para sa Panginoon. Kaya ako siguro, mga ilang taon pa, meron na kaming doktor, meron kami abogado, meron kaming engineer. Di ba? Ako naman, maganda lalaki lang. Pogi lang ako. Amen? So, ibig sabihin po, hindi madali, pero mangyayari po yan pagka pumaloob tayo sa blessing na ito. Tandaan po ninyo, ang sabi dito sa verse 5, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Ito po yung total commitment, yung buhay nila. Lord, gamitin mo po ako, ano man ang nais mong gamitin. And siyempre, doon sa leader nila, sa kay Pablo, naging loyal sila doon. Naging very supportive sila sa mission na ginagawa ni Pablo, San Pablo. Okay, ngayon, balik po tayo doon sa ating unang puntos. Kaya nga, una po, ang pagbibigay, ang simula po ay yung sarili natin ang ibibigay natin sa Lord. Kasi mahirap po magbigay nang hindi kasama po yung ating sarili sa Panginoon. At kapag ka po ang pagbibigay, ang kagandahang loob ay walang bahagi ng pagsamba, ito po ay makasanlibutan lang. Walang kinalaman po sa langit yan. Although na ang principle po nito gagana din sa inyo, pero hanggang lupa lang. Hanggang sa langit wala na. So, sa ating pong kakayahan at kagandahang loob, dapat kasama po ang Panginoon dyan. Una, ibinigay ng sarili niya sa Panginoon. Kaya, ang pagbibigay po, it is an expression of our worship. Ito ay pagpapahayag ng ating pong pagsamba. Sa Tagalog po yan. Ito po ay pagpapahayag ng ating pagsamba sa Panginoon. So, sa ating pong pagpunta sa church, kaya dapat tayo po ay maging maaga. Para Para po tayo makasama sa pagsamba sa awitan. Ang pag-worship po, ang pagsamba sa Panginoon, ginagamitan po yan ng ating bibig. Kaya sa pamagitan ng ating mga boses, tayo kumakanta, tayo umaawit, tayo sumisigaw sa Panginoon ng awit ng pagpupuri. At yan po'y mahalaga sa ating physical, spiritual na buhay. Napapalitan po niyan ang mga kabigatan sa loob natin. Napagtatagumpayan natin ang mga isipin na mga mahihirap pagka ang pagsamba natin sa Panginoon ay bukal at galing sa ating puso na may kagalakan. Amen? So, kaya po, expression po yan. Pagkatapos, makikinig tayo ng salita ng Diyos. Alam mo, kagaya nito. Ito naman po ay pagtanggap natin pagdating po sa ating pagsamba, pagpunta sa church.
Ngayon, tayo nakikinig ng salita ng Diyos, tumatanggap tayo ng mga words of encouragement, words of life, at words of yung wisdom mula sa Bible. Kaya ito po, pagtanggap po ito ng mga instruksyon para tayo po'y gabayan ng Panginoon sa ating paglabas, sa ating pamumuhay. Pagkatapos po, pagkatapos itong mensahe na ito, anong gagawin natin? Anong gagawin natin pagkatapos ng message? Mag-o-offering tayo, magbibigay tayo ng ating tithes offering. Ngayon, iyon po ay ekspresyon ng pagpapasala na pagkilala na ang Panginoon ay siya lumikha, may-ari ng lahat. Siya ang ating Ama. Ayon, siya ang ating Panginoon. At pagka po yung bahagi natin, ibinigay natin, ito po ay pagpaparangal sa Kanya. Yun, sa Kawikaan, talatang 3 at 9. Ayun, sabi diyan, honor the Lord with your substance and with the first fruit of thine increase. Parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng iyong unang bunga ng lahat mong ani. So ito po ay pagpaparangal. Kung ikay Kristiyano, sa iba hindi po ito maintindihan, pero ating sinasamba ang Panginoon sa pamagitan ng ating boses, tinig, at sinasamba natin siya at pinasasalamatan sa pamagitan ng mga offering po natin. Amen? Ito po ay nagiging pagsamba sa Panginoon. Sa lumang tipan po kasi mga susunuging hayop yan Mga tupa, inilalagay po yan doon sa altar na may nag-aapoy. Tapos, pag nasunog po yun, sinasamyo ng Panginoon yung usok ng kanilang mga offering. Ngayon, sa bagong tipan po, hindi na ganon. Ito po tinatranslate natin sa pananalapi at sa iba't ibang mga bagay na material na may kaugnayan po pag ginagawa natin ang ating ang ating pagsamba sa Diyos at sa ating pagkakawang gawa. Okay, kaya sabi diyan, inyong parangalan ang Panginoon ng inyong mga tinatangkilik. Honor the Lord. So, pangalawa po, kaya nga, ang sabi nga ng Panginoon, di ba, bawat isa ay magbigay. So, nung araw po kasi, hindi, ang mga tao po, ang mga Israelitas, hindi pumapasok sa templo nang walang dalang handog. Yun. So, bawat isa sa kanila ay nagdadasal doon, nagpupuri, tapos meron silang mga dalang mga handog. So, pangalawa po, ang pagbibigay po ay utos. It's a command. Ayun, giving is a command. Sabi doon sa atin pong laging binabasa sa pangalawang Korinto 9:7, pangalawang Korinto yan, 9:7. Ang sabi doon ay magbigay ang bawat isa. Ayun. Sabi na po, it's a command. Magbigay ang bawat isa ayon sa sabi niya, ipinasya ng puso. Hindi dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ayun po sabi niya, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng puso. So, yun ang utos siya ng Panginoon. At sa lumang tipan, makikita po natin ang maraming mga utos na sinabi ng Panginoon sa mga Israelitas, at nang sila po ay sumunod at nagdala ng lahat ng kanilang madadala, pinagpala ng Panginoon ng templo at ang mga tao po ay naging masagana. Amen. Pero kapag po ang mga Israelita sa panahon ng Malakyas ay ibinigay yung mga pilay, yung mga sakitin, kung ano yung hindi na nila papakinabangan,
Yun ang ibinibigay nila sa altar. Alam po niyo ang sumunod na istorya ng buhay nila. Nangalat sila, sinakop ng ibang bansa, nagkahirap-hirap, inapi sila ng mga bansa at inalipin. So, ang dahilan po kasi ay humiwalay sila doon sa paglilingkod na sinasamba ang Panginoon maging ng kanilang mga tinatangkilik. Yan po history po yan sa Israel. Nung sila po ay nagdadala ng mga handog ng kusang loob, pinagpala ng Panginoon sa Kronika. Pinagpala ng Panginoon ng bayan. At ang sabi niya, ang natira ay ang maraming kasaganaan. Malakyas, ang sumunod sa Malakyas, alam po ba ninyo na mahabang gap, 400 years na gap ng New Testament. Tama ba yun? 400 years yung pagitan ng luma at bagong tipan. Parang 200. Na-mix up po ako. Pero ang sumunod po sa Malakyas ay pagitan, mahabang panahon ng paghihirap ng mga Hudyo hanggang dumating po ang panahon ng Romano. Alipin pa rin sila, busabos pa rin sila. Ang dahilan po kasi pinabayaan nila yung templo. Ang inihandog nila mga sakitin, mga pilay, at mga bagay na hindi nakalugod-lugod sa Panginoon. So, tuloy po tayo. Kaya, ang sabi po dito, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng puso, hindi napipilitan o dahilan sa pangailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagkakaloob ng masaya. So sa pagkakaloob po, sa pagsunod sa Panginoon, hindi dapat napipilitan tayo. Kahit sa anumang bagay na sinabi ng Diyos na gawin natin, out of our love, respect, honor sa Panginoon, dapat yun po ang ating motivation. Yun yung nagtutulak sa atin na gawin natin ang mga bagay na ginagawa at pinamumuhaya natin na ayon sa sinasabi ng Panginoon. Hindi daw po napipilitan o hindi dahilan sa pangailangan. Kung hindi, ang pagbibigay po, dapat ang motibo o ang dahilan ay mahal natin ang Panginoon. Amen? Cheerful, masayang pagbibigay. Amen. Hallelujah. Masaya, siyempre masaya. Pag masaya ka, maraming blessing. Mga apo kasi, alam ko na pagtatawa-tawa sa akin, lumalapit Tapos halik-halikan ka. Alam ko na yon, sasabihin ko lang, magkano? Oo, yun. Alam mo na yun So, ganun tayo, pag masaya tayo, madaling bumunot. Kasi tayo mga anak ng Diyos. Pag hindi masaya, ay nako, ang hirap. So ngayon, pangatlo, giving is a principle. Ang pagbibigay po ay prinsipyo. At alam po ba ninyo, principle always work. Sabi nga, ang prinsipyo po o alituntunin na inilagay ng Panginoon sa lupang ito, siya po ang nagpapatakbo ng sanlibutan ng buhay para maging maayos ang buhay natin. Walang labanan kasi yung solar system natin, mayroong mga principle po yan ng science. At sa buhay natin, halimbawa, mayroon tinatawag tayong law of gravity na prinsipyo po yun. Pagka ikaw ay tumalon dyan, yung babagsak ka dyan, hindi ka naman tataas. Kasi gawa ng gravitational law. Yung law of gravity. So ngayon, sa buhay natin, mayroong mga principle po. Pag ikaw po ay pabaya, ikaw ay pababayaan. Amen? Pag ikaw ay tamad, ikaw ay maghihirap. Ganun po kasimple yun
Kaya, pagka ikaw ay tanga, anong mangyayari? Ha? Ano mangyayari pagka tao ay naging tanga? Ay di, wala pupuntahan. So ngayon, principle always work. Halimbawa po, sa pagtatanim, kahit walang panalangin po ito, kasi yan po yung prinsipyong inilagay ng Diyos di sa lupa. Kaya magtataka kayo, kahit na yung hindi naman naniniwala sa Diyos, na alam yung prinsipyo ng pag-unlad, pagpapayaman, pagtatayo ng mga business, yumayaman sila. Kasi po prinsipyo yan eh. Ang kaibahan lang sa kanila, hanggang dito lang sa lupa, yon. Hindi nila madadala yung kayamanan sa langit. Halimbawa po, para ikaw ay magtubo o magkaroon ng profit, anong gagawin mo? Mamumunan ka. Magtayo ka ng business mo. Okay, so, pag gusto mong ikaw ay umani, anong gagawin mo? Magtatanim ka. Pag wala kang itinanim, wala kang aanin. Prinsipyo po yon. Kumuha ka ng palay o kaya ng mais, ayusin mo yung lupa, at pagkatapos ilagay mo yung binhi, may panalangin po't wala, tutubo yon. Kasi pag tama yung gagawin mo doon sa binhi, yung po'y tutubo. Napansin po ba ninyo yung principle? Inilagay na po yan dito ng Diyos. Para sa hindi mananampalataya, para sa mananampalataya, sa masama at sa mabuti. Kapag kaya na nakita ng tao, yung prinsipyo pong iyon at yun ay ini-apply nila, siyempre, pag ikaw ay nagtanim, tutubo, meron kang aaniin. Amen. Yung po tinatawag na principle. Kahit na hindi ka manalangin, pero tama yung gagawin mo. Halimbawa, Kristiyano ka. Tapos hindi naman ginagawa yung tamang prinsipyo. Kukuha ka ng buto ng mais. Tapos basta mo ibabaon sa mabato-bato at sa mga matigas na lupa, ano mangyayari? Kung tumubo man yon, baka hindi magbunga. O kaya ay hindi tutubo. Kasi kung bato-bato yun, pag init na araw, namamatay yung binhi. Ganon po ang marami na mga Kristiyano. Marunong tayo manalangin, pero hindi natin alam yung tamang prinsipyo sa buhay. Kaya, lagi po niyong tatandaan yan. Sabi po dito sa Lucas 6:38, babalik tayo sa Bible principle. Ang sabi po dyan, magbigay ka at ika'y bibigyan. Ano ang sabi dyan? Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay sa iyong kandungan, sapagkat sa panukat na iyong isukat ay doon kayo muling susukatin. So, yung ginagawa mo, yun ang babalik sa iyo, siyempre. Kaya, parang bini, pag nagtanim ka ng hindi mabuting bini, ano ang tutubo? Halimbawa, maasim na santol, ano magiging bunga ng maasim na santol? Ay di maasim din yon. O magtanim ka ng matamis na mangga, ano ang tutubo? Matamis din. Kaya, ganun po ang ibig sabihin dyan. Sabi dyan, sapagkat sa panukat na iyong isukat, doon ka muling susukatin. Yung ginagawa mo, yun ang magiging katapat nung panukat na isusukat sa iyo. Pwede ba ikaw yumaman, tatamad-tamad ka? Pwede bang ikaw ay pagpalain ng Diyos, ay ikaw ay makunat? So, in a spiritual principle po, laging tandaan ninyo, ang ating advantage, tayo po'y meron Diyos na tayo nananalangin, na pagpalain tayo, at pagka-plus yung principle po na pinagsama natin, ay mas matatag tayo pagka tayo yumaman, siyempre. Kasama ang Diyos eh. Kasi nga, maraming Kristiyano, pag yumaman naman,
inaalis na yun Diyos sa kanila kasi lahat ng bagay ay nasa kanila na, parang wala nang pangailangan. Kaya hindi na sila concerned sa pagsisimba, hindi na rin sila nagpipre, nag-ano. So, ibig sabihin, hindi na sila conscious sa mga bagay na patungkol sa simbahan, sa spiritual na buhay, kasi nasa kanila na yun eh. Pero tandaan po ninyo dyan, sa Santiago, ang sabi, at sa mga mayayaman, ngayon kayo nagagalak, pero tataghoy kayo sa bandang hulihan. Napansin nyo yung talinghaga ng mayaman, tsaka yun ni Lazaro? O yun, napunta sa impyerno, ay di, wala nagawa yung pera niya. Naiwan nila yun eh. Kasi tatandaan po natin yan, gaano man tayo pagpalain ng Diyos, i-connect po ninyo yan sa langit. I-connecta natin sa langit yan. Laging kasama ang Diyos sa atin pong kayamanan. Amen? Kasi kayamanan sa langit po yan. Pag minus ang Diyos sa kayamanan natin, kasi yayaman din naman kayo eh. Kahit wala ang Diyos, yayaman kayo, pero ang kayaman nyo magpapahamak sa inyo. Hanggang dito lang yan sa lupa. Dapat ang kayamanan natin, hanggang langit siyang kayamanan. Amen? At yan po yung nangyayari pagka tayo po yung nagpapagamit sa Panginoon at tayo ay nagiging daluyan ng pagpapala na sa ibang mga tao. Praise the Lord. Amen. So, give, sabi niya. Sabi niya, magbigay ka, ikaw ay bibigyan. Takal mabuti, siksik-liglig, umaapaw ang ibabalik sa iyo. Galatia 6:7. Ang sabi niya, huwag kang papadaya. Ang Diyos hindi na pabibiro, anumang itanim ng tao ay siya niyang muling aanihin. Yun. Kaya, pag masama ang itinanim mo, parang ngayon, parang maligaya ka at umaani ka dahil sa kasamaan mong ginawa. Pero sa bandang hulihan po ng buhay natin, ay mayroong pagsusulit. Minsan buhay ka pa, binayaran mo na yung masama mong ginawa. Kaya nga, huwag tayo daw padaya. Kasi may demonyo eh. Ang Diyos hindi na pabibiro, anumang itanim ng tao, muli niya itong aanihin. Kaya magtanim tayo ng pag-ibig, pagkagandahang loob. Magtanim tayo ng pagtulong, pagpapalakas sa mga tao, sa mga kapatiran natin. Huwag tayong gumawa ng mga bagay na ipagkakagalit ng mga tao. Napakadali ngayon sa Facebook ng ganyan eh. Kahit hindi ka nga pastor ngayon, kahit hindi ka reporter ngayon, pwede kang maging reporter sa Facebook eh. O, di post ka ng post ng post. Marami nakabasa niya, kaya ano ang nagagawa ng mga problema? Halimbawa, problema, pinupost mo. Nagkakaroon ng pagkakahati-hati yan. Meron kumakampi, meron naiinis, meron, ay, bahala ka sa buhay mo. So, hindi po nakakatulong yan. Yan ay, lang yan, pang-artista lang yan. Napansin ba nyo yung mga artista? Pagka nagpo-post ng mga marites ng isa't isa, sisiraan sila, ang dami mga nagre-react. Alam ko po yan eh, kasi binabasa ko rin. Ang dami nagre-react. But this is for just my observation po yon. Ang dami nagre-react. Hindi naman sila kakilala ng artista, nag-aaway-away yung mga nakakabasa. Sila nag-aaway-away. So, ang gawin natin, itanim natin ay bagay na pagkakaisa, ikalalakas ng pananampalataya at yung maitutulong natin sa kanila para sila ay makatayo at makapanagumpay. Verse pangalawang Korinto 9:6. Dapat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana, mag-aani namang bahagyana, at ang nag-aasik ng sagana, mag-aani namang sagana.
Ito po ay principle yan. Pag ikaw ay nagtanim ng isang salop na palay, siyempre hindi ka naman aani na 100 sakong ani. Katapat lang nung iyong ginawa. Mas marami lang doon sa iyong itinanim ang aanihin mo. Kasi ng prinsipyo po magtanim ka ng isa, pag tumubo yung palay na isa, maraming bunga yan. Pero kasukat pa rin yan noong isang salop na binhi na itinanim mo. Hindi ka ani na isang truck doon. Amen? Kaya, ang sabi dyan, nga ba yun? Ang taong, datapat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya ay bahagya mag-aani, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. So, ibig sabihin, kung tayo po may magagawa at binigyan tayo ng Diyos ng kakayang gumawa ng malaki, gawin yung malaki ang magagawa natin sa Panginoon. Amen. Ang ibig sabihin doon, yung katapatan. Kasi lahat naman po tayo dito, iba-iba ng level ng kakayahan. Yung kaya kong ibigay, yung kaya ng iba-ibigay, hindi naman kaya ng iba. So, pero sa Bible po kasi, hindi po yung malaki ang pinag-uusapan pagdating sa harapan ng Diyos. Sa prinsipyo, dito sa lupa, iiral po yung law na yon. Pero sa langit po, hindi po batayan ang laki o liit ng ating offering, ng ating ibinibigay, ng ambag natin sa gawain ng Diyos. Ang batayan po dyan, yung katapatan mo. Yan ang kakayahan mo ibinigay ng Panginoon. Matapat ka ba doon sa sukat ng kakayahan mo? Hindi ba sa 25 ng Mateo, yung binigyan ng talentong 2, 5, nagtubo, yung isa, 2, 3 ba yun? Isa, 2, tapos 5, nagtubo, yung 3 ba yun? Saka yung 5, nagtubo yun. Tapos yung isa itinago, tinamad. Tapos nung sila'y humarap na sa Panginoon, pagsusulit, ano ang sabi ng Panginoon doon sa 2 nagtubo, matapat, mabuti at matapat na alipin. Pareho yun, yung nagbigay yung binigyan ng 2 at yung binigay ng 5 ba? 10. 10 ano? Teka. 20 po sa 25. Babasahin ko po ang Mateo 25. Medyo na-confuse po ako Ang sabi po dito, siya na tumanggap ng 2 talento. Ayun, 1, 2, at 5. Ang tumanggap ng 1, 2, at 5 na talento. Yung tumanggap ng 2 at yung tumanggap ng 5, naging matapat sila. Magkaiba po yun ang kakayahan, Magkakaiba na ibinigay ng Panginoon. Pero nung sila po humarap sa Panginoon, ang naging batayan po, hindi dami nung kanilang tinubo. Kung hindi, ang naging batayan ay yung kanilang katapatan at pagiging mabuting katiwala. Pero yung iisa na nga, itinago pa, tinamad pa. Anong sabi dyan? Masama at tamad na alipin. Kaya po, tandaan po ninyo yan, yung tamad po at saka yung masama, magka-eskwela. Amen? Pag tamad ang tao, maraming iniisip na hindi tama. Praise God. Parang Parang kapag ang tao ay may problema sa pera, marami siyang magiging problema. Maniwala kayo. Kaya nga, ito po sabi dyan, tamad at masamang alipin. Doon sa 23, tapos doon sa verse 23, at pagkatapos doon sa verse 20, ayun, 21. Tapos yung isa po
sa talatang 24. Lumapit ang tumanggap ng isang talento, sinabi ng Panginoon, nakilala kita, ikaw ay taong mapagmatigas, gumagawa. Sabi dito, ako'y natakot at ako'y yumaon, tinago ko sa lupa, ang talento mo, narito nasa ina, ibinabalik ko na sa iyo. Sabi, datapat sumagot sa 23. Sumagot ang kanyang Panginoon, sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, batugan, nalalaman mo ako'y gumagapa sa hindi ko hinasikan, nag-aane doon sa hindi ko sinabugan. Sana ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi. So, dito po katapatan ang ano ng Panginoon. Doon sa dalawa, ang sabi po dito sa dalawa, na tumanggap. Sa 20, ang tumanggap ng 5 talento, lumapit nagdala ng 5 pang talento, na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, narito ako'y nakinabang ng 5 pa. Ano sabi ng Panginoon? Sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting alipin, mabuti at tapat na alipin. Napansin po ba ninyo? Yung 2 at saka 5, parehong sabi, mabuting alipin at tapat. Hindi dami. Kaya, iba-iba tayo ng kakayahan eh. Binigyan tayo ng Diyos na iba-ibang kakayahan. Magsisimula tayo dun sa kakayahang ibinigay natin, ibinigay sa atin ng Panginoon, palalaguin natin yon. Amen. Yun ang ating pagyayamanin. Yun ang ating ipagtatapat sa Panginoon. Whatever you do, do it all for the glory of God. Sabi nga sa 3:17 ng Kolosas. Kaya nga, pagdating natin sa langit, ano po, hindi po batayan yung nagbigay ng milyon sa gawain ng Diyos at yung 10 piso o 5 piso. Hindi marami ang gantimpala nung nagbigay na 1 milyon kaysa doon sa 10, 20 na matapat niyang ginawa ang kakayahan niyang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Pagdating sa langit, yung mga nagbigay ng malalaki na hindi naman, na napakalaki naman ang blessing nila, pero hindi naging matapat doon sa malaking blessing nila, marami nga hindi nag-iikapo. Mga lugi yun, daig yun, noong gantimpala, noong kayang magbigay ng 10, kayang magbigay ng 20. Yung po pinalalaki yun ng Panginoon. Hanggang langit, kayamanan mo, yung mga matapat mong ginagawa, ibinibigay sa Diyos, kahit na maliit, at ito ang ibinigay sa iyong kakayahan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi akala po natin, halimbawa, pastor ako, kasi siyempre, tinawag akong pastor dito Ang colleague sa akin ng Panginoon ay ako'y magpastor. Hindi naman tayo pwede lahat ay pastor. Meron tinawag siyempre na, kagaya nito, meron tinawag na, yumaman ka, di ba? Pag nakita mo yan, ang ministry mo, ay di sumuporta sa gawain ng Panginoon. Diba, may mga pagawain tayo dito. Sino susuporta niyan? Kung tayo mayayaman, di ba? Sige, ako nang bahala dyan. Gibain na natin yan, pastor, yung simbahan, patayo natin ng malaki yan. Sandali lang yun mayaman tayo Amen? Ngayon, hindi pa tayo mayaman Pero sabihin mo sa iyong katabi, pupunta na tayo doon. Pupunta na. Okay. So, anong gagawin natin? Maging matapat lang tayo, malaki o maliit yung kakayahan natin. Hindi tayo nahanapan ng Diyos nung hindi mo kaya. Sabi, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng puso. Yun. Kaya natin. So, panglima, ang mga pangako ng Diyos sa mga mapagbigay. God's promises to the givers. Kawikaan 11:23-24. Ito mga pangako ng Panginoon Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Alam niyo, yung mga ganyan, ikuyog niyo yung kamay na ganyan. Di ba may pressure? Kaya yung mga anong tawag dyan? Mga
kuripot. Ay, hindi kuripot. Iba naman yung kuripot kaysa sa madamot eh. Yung kuripot matalino. Maimis yun eh. Pero yung madamot, yun ang masamang ugali. Amen? So, ngayon, tinan nyo, yung masamang ugali, yun ang lagi naha-high blood. Hindi malaya yung kamay. Tika mo yung kamay. Lagi dapat bukas yung kamay natin. Hallelujah! Sabi natin, hallelujah! Pwede ka ba magpuri sa Panginoon? Hallelujah! Ma-high blood ka talaga. Okay. So, ngayon, ang tao daw mapagbigay, lalong yumayaman. Principle po yan uli. Ngunit ang naghihirap ang tikom na mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. So ito yung mga garantiya ng Panginoon dyan sa ating pagpapagamit. Pangalawang Korinto 9:8. Sabi niya, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Kaya ang gusto ng Panginoon, hindi tayo ang aasa sa ayuda eh. Dapat tayo ang tutulong. Amen? Ako po, naaawa rin ako sa nung panahon po nung panahon ng pandemic, Sa totoo po, maraming mga naghirap na mga pastor dito. Kasi ako, advisor po ako ng Binyan Pastors Movement eh. Parang yata kami rito, parang nasa 60 yata kami, mga 60. Ngayon, ang panahon po ng pandemic, marami po talagang nawalang pastor. At yung iba naman, nagkahirap-hirap talaga. Yung kilala kong pastor na galing dito sa kahirapan, nangunguha ng mangga, nahulog, gayon, namatay. Kasi pambili daw ng bigas. So nakakaawa. So ngayon, ako naman po, hindi naman ako tumigil ng pagba-Bible study. 2 linggo lang ako tumigil eh. Tapos patuloy ako nag-Bible study. Kaya tuloy yung blessing, mga natatakot na maglibing sa mga nako-COVID dyan, ako ang naglilibing. Kaya kayo maraming love offering ako nung panahon yun. Tapos, nung panahon ng pandemic, saka ako nakabili ng Montero. Isipin nyo yan, paano papaliwanag yun? So, ngayon, ang ibig sabihin, sabi dito, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. At higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tayo ang namimigay noon di ba? 4 na buwan tayo namimigay ng tulong doon sa mga talagang medyo kakapusin na ng pagkain. Kaya, alam niyo, totoo po yan, pinapasagana ng Diyos ang kakayahan mo. Biyaya yan ng Panginoon eh. Pero dapat papaloob ka sa anong tawag diyan? Papaloob ka doon sa posisyon ng pagpapala ng Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon, ano man. So, wag kayong tumigil na maniwala na naging mahirap ang Panginoon para tayo ay ulitin ko ulit, naging mahirap ang Panginoon para ikaw ay yumaman. Yung iba parang, mangyayari ba sa akin ito? Alam po ba ninyo kami, nagsimula kami roon sa dagat. Tinatapunan pa ng dumi doon yung simbahan namin minsan. Pero sa pagpapatuloy, paniniwala, sa patuloy na pagtatapat, alam nyo, ay nakarating tayo sa ganito. Ako, kahit saan ko ngayon, ako'y maraming pinupuntahan. Sa next year, pupunta ko ng Europe. Yun. So ngayon, sa 31, ako'y papunta naman ng Hong Kong. Tapos, punta ko ng Amerika. Ngayon, parang, noong pong panahon yun, parang, kung iisipin mo, mayayari ba yun? Pero, lagi niyong tandaan,
Pag ikaw ay nanatiling nakakapit at umuunlad ng iyong pananampalataya, dadating ka doon sa 9:23 ng Marcos. Sabi niya, kung kaya mo, ang lahat ng bagay mayroong pangyayari. Napansin po ba ninyo kung kaya mo? Ano yung kakayahan natin? Yung kakayahan natin, nai-improve po yan. Napapaunlad natin ang ating kakayahan pagka ginagawa natin yung mga bagay na kinakailangang gawain. Lagi kong sinasabi sa inyo, kung ano ang iyong pagsanayan, doon ka gagaling. Hindi ka gagaling na hindi ka gumagalaw. Hindi ka gagamitin ng Panginoon na ikaw ay tatamad-tamad. Hindi ka yayaman na ikaw ay tatamad-tamad. No. Kaya, kung anong pagsanayan mo, doon ka gagaling. Sa 4:13 ng Pilipos, anong sabi doon? Magagawa ko ang lahat ng bagay dahilan sa kay Kristo na nagpapalakas sa akin. So, hindi madali po na marating ang dapat nating marating. Paglalakbay po yan eh. Meron kang magsisimula ka. Pero pag hindi ka nagsimula, wala kang pupuntahan. So, ngayon, sa pag-aaral, di ba? Grade 1, grade 2, grade 2, elementary college, tapos graduation. Bago ka maging doktor, bago ka maging abogado, magsisimula ka. Bago ikaw ipagpalain ng Panginoon, magsisimula kang maging matapat. Yun ang una na starting point, yun yung pasimula, magsimula ka. Amen. Sabi niya, at patungo ka doon sa pagyaman sa buhay. Amen. Kung hindi sa iyo, mga anak mo, ang magiging katuparan ng lahat ng sinabi ng Panginoon dyan. Kung patuloy kang uunlad sa paglilingkod mo sa Panginoon na may katapatan. Okay, salamat. At ngayong umaga, tayo po'y mananalangin. Hallelujah. Ito pong i-envision natin, ating ilagay sa ating isip, ating pangitain. Kaya ko dahilan sa Panginoon na nagpapalakas sa akin. Hindi madali, pero mararating po natin ito. Ang starting point natin ay ang matapat na pagbibigay, pagpapagamit sa Diyos, at patuloy na paggawa, pag-a-apply ng mga prinsipyo na inilagay ng Panginoon dito sa atin. Hallelujah. Anong kakantahin natin? Ha? So, tumayo po tayo lahat. Sabi po ni Pablo doon sa mga taga-Galacia, hindi nila inaasahan na ganitong kasigla ang kanilang magiging attitude sa pagbibigay. Pero sabi, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. So, yun po yung ugali, yun yung attitude na dapat mapasa atin. Sabi niya, iniibig ng Panginoon ang nagbibigay ng masaya. Pero hindi ka maging masaya kung hindi mo binibigay muna ang buhay mo. Kung offering ka lang ng offering, ang buhay mo hindi mo binibigay sa Panginoon, hindi po masayang buhay yan. Bigay mo muna yung buhay at masayang magbigay sa Panginoon. Amen. Hallelujah.